mula sa mga anino, lumitaw ang lalaking nakaitim na balabal. Tahimik. Ang kanyang mga hakbang ay bahagyang umalingaw-ngaw sa basang bato. Sino ka? Bakit mo ako sinusundan? Ha? Anong ginagawa mo? Kung hindi ka magsasalita, lalabanan kita. Game mode on. Game mode off. Itinulak niya ang lalaki paatras at agad nagpakawala ng sunod-sunod na suntok. Bawat hampas ay humahati sa hangin ng may eksaktong galaw. Ngunit ang lalaking nakabalabal ay madali lang iniwasan ito ng walang kahirap-hirap. Umiikot, yumuyuko, tila isang aninong sinasayaw ng hangin. Hindi mo kailangang makipaglaban. Gusto lang kitang masilip ng mas malapitan ng iyong mukha. Ha? Wala na akong oras. Magkikita ulit tayo sa susunod. Ha? Naglakad pasulong ang lalaki sa hamog. Ilang segundo lang ay naglaho ang kanyang anyo sa mga anino. Parang hindi siya kailanman naroon. Ano? Kailangan ba talagang tumingin siya ng napakalapit sa akin? Siguro may diferensya ang mga mata niya. Weird nga lang hindi ko makita ang mukha niya. Ba't ganun? Dapat siguro magpagupit na talaga ako. Unti-unting naglaho ang hamog habang lumabas si Jean mula sa eskinita. Nanatiling magulo ang isip niya sa nangyari. Tumingala siya sa langit. Madilim na. Isa-isang umiilaw ang mga poste ng ilaw sa kalsada. Ayos! Sarado! Bakit ba parang mali ang lahat ngayong araw? Biglang may pumasok sa isip niya. Yung bata, sana ayos lang siya. Hindi ko siya nagawang itakas sa barko. Kung hindi sana nangyari iyon, may posibilidad na pareho kaming makakatakas doon. Habang nagbubulong sa sarili, lumingon siya sa pamilyar na liwanag sa dulo ng kalsada. Ang bar. Mahinom tawa at tunog ng mga basong nagkakalampagan ang tumatagos sa pintuan. Ngulit pagpasok niya, hindi iyon ang eksenang inaasahan niya. Si Alex nakaupo sa may counter. Dramatikong umiiyak habang nakasubsob ang mukha sa mga braso at umiiyak. Ay nako, ano na naman to? Ayoko makakita ng babaeng umiiyak. Malas yan. Dapat inisip mo yan bago mo sirain ang plano ko. Teka, anong plano? Ang napakatalino, perpekto at makabagong ideya ko. Ikaw, nakadamit pang babae. Ay yung katawa-tawang ideya mong mag-crossdress ako. Hindi yun katawa-tawa. Henyo yun. Kailangan nating makapasok sa masquerade ball ng isang maharlika. Walang maghihinala sa isang babae ron. Perpekto ka sana, Jin. Perpekto? Umiiyak ka dahil ayokong magsuot ng damit ng pambabae? Hindi lang basta damit.
Isang obra, isang artistikong pangarap. Ay nako, hindi ka kapani-paniwala. Sige na, Jean. Isang gabi lang. Makakalapit tayo sa target, makakakuha ng impormasyon, baka makapagpalaya pa ng ilang bihag. At saka, bagay sa'yo ang mahabang buhok. Alam ko nang sasabihin mo yan. So, oo na ba? Ako ay... Sige na nga. Ngayong gabi, Mang. Yay! Teka, saan ba tayo pupunta? Halos kalagkari ni Alex si Jean paakyat ng hagdan. Ang silid ay puno ng mga makeup kit, wig, laso, at kahinari-nalang dami ng makikinang na alahas at accessories. Umupo si Jean ng tuwid sa isang upuan. Ang ekspresyon niya ay halo ng pagsisisi at pagkatalo. Huwag kang gagalaw. Pumayag ka, tandaan mo. Sabi ko, ngayong gabi lang. Bukas, magpapagupit talaga ako. Oo na. Pagkatapos mong pasabugin ang look na to. Hindi pa rin ako makapaniwalang nangyayari to. Okay, sunod pulbos, lipstick, eyeliner, mascara, foundation, hairspray, perfume, tapos magandang damit na hindi makikita ang Adam apples mo. Tapos sapatos pala. Ngumiti si Alex habang sinusuklay ang mahabang buhok ni Jean. Mahina siyang humuhuni sa sobrang kasabikan. Si Jean naman ay napabuntong hininga na lang. Mahina pang nagbubulong sa sarili. Anti-unting nagbago ang ilaw. Mula sa mainit na dilaw, naging malamig at mala-ospital na asul. Mahinang umuugong ang mga makina. Sa ibabaw ng mesa, maayos na nakahilera ang mga vial ng maitim na pulang dugo. Inaayos ni Dr. Robert ang kanyang salamin. Masusing pinag-aaralan ang isang vial. Ang mukha'y nababalot ng pag-aalala. Yumuko siya palapit sa mikroskopyo. Sa ilalim ng lente, ang sample ng dugo ay gumagalaw. Parang may sariling buhay. Bumubuo ito ng kakaibang mga pattern, mistulang mga ugat na tumitibok sa iisang ritmo. Lumaki ang mga mata ni Dr. Robert. Ang dugong ito, hindi pangkaraniwang baryante. Kahawig ito ng strain ng mga vampira, pero mas nagbabago. Napakabilis ng abnormal na reaksyon ng mga selula. May posibilidad na kaya niyang pahabain ang telomeres ng isang tao. Hindi ito maaaring maliban kung... To be continued.